sa 5 years na love team, 5 years na iba't ibang mga experience. Yung sa unang taon, hanggang ngayon, tsaka kung paano namin na lagpasan yung mga challenges na dumating together. 5 years is 5 years, diba? So, 5 years na yun, hindi naman siya naging madali. Diba? Nagkaroon din ng mga challenges, pero ang importante, nagkaroon din ng marami. Siguro hindi lang sa isang bagay, ang dami namin mga realizations sa 5 years na yun. Hindi siya maano na isa lang. Kasi yung mga nangyari sa amin, bawat na nangyari, everything pinatutunan ko. Ano na lang, 5 years na yun, mas nagiging mabuting tao sa pa 5 years na patagal. Hindi kami lumalalan, palalan. Alam mo yun, parang natututo kami, nag-feel kami, pero babalik kami. And mas magiging mabuting tao dahil sa challenge. Kahit sa mga ginawa namin na movies, siguro, yung mga highlights sa 5 years, yung kapag yung isa may nagagawa na alam ko na gusto mo. Like, one of yung main highlight na nangyari yung nag-concert si DJ, nagkaroon ng tatlo ba? Dalawa. Nagpa-concert siya na parang dati, gusto niya lang yung tapos nangyari, tapos napuno na yung Araneta, and yung nakikita ko na, nakabili ako ng bahay sa 5 years na yan. Si Diesel ko nakabili na yung greenhouse niya, tapos natayo ulit yung pangalawang house niya. Yung mga nakikita mo na yung pumikirapan ng tao na to, na dati dinidream na lang, ngayon nangyayari. Yung mga tao parang pasayahin ka pa rin eh. Yung paalala sa'yo na, ba't ka magagalit yun? Diba? Tingnan mo kung nasa ka ngayon. Siguro, hindi mo na kailangan umaba sa level na yun. Ano mo yun? Tsaka kesa magalit ka, parang minsan maawa ka na kung bakit nila nasasabi yun. Diba? Ganun na ba? Kahirap ngayon. Na kahit yung tao wala namang ginagawa, inaano mo. And I think, siya naman yung naging masama doon, hindi naman kami. Kaya yun na lang lagi nyo tatandaan bago ka magsalita na masama sa isang tao na hindi mo naman talaga kilala. Diba? Naging mo sarili mo. Sino mo sarili mo. Pagkatapos ng sinabi mo, ano ba naramdaman mo? Walang masama doon sa ginagawa naman sa pagiging sobrang passionate. Kung passionate ka sobra sa drugs, yun ang mali. Diba? Pero kung passionate ka naman sa dalawang tao, masama doon. Diba? Kung yun yung happiness mo. Ako meron akong mga sinusubaybayan, ina-idolize na sobrang passionate ako. And wala namang masama. Parang choice nila yun. Choice nila yun, yes. Pero, basta, lagi ko rin silang sinasabihin, huwag lang yung mga lalo na yung mga babae, mga bata, pumupunta pa rin sa mga tapings namin na madaling araw, which is hindi na okay dahil delikado. Yun na yung sinasabi ko sa kanila, na ang hilig din na pumunta dun, mga stress ng umaga, di ba, pabiyahe pa sila pa uwi. Hindi talaga safe yung ganun. Kaya sabi ko, kung gusto nyo yung puntahan, maghanap kayo ibang araw ng hapon, basta may araw na pupuntahan nyo kami. Yung ganun, yung delikado. Ako nag-suggest kay Joshua. Talaga? Sabihin niya sa akin. Ako lang yun, Diyos ko yun. Pero tama, di ba? I know. Siguro yung mga ganun bagay, hindi mo sa big news eh. Dapat kasi yung mga bagay hindi mo seryosohin masyado, parang tawanan mo na lang para maging masaya. Nakakatawa nga eh. And, okay lang eh. Grabe kasi tawanan namin kay Ate Corny at pangatlong movie na ito na ginawa na okay, siya nang bahala. Kung ano sulat niya. Never nag-sink in yun sa amin. Kasi, kami ni DJ, parang doon ang dami naming thoughts sa sarili namin na kala namin, hindi namin magagawa, ganyan. So, yung mga tao rin sa paligid namin, sila yung tinatrato kami na kung paano pa rin 5 years ago. So, hindi talaga namin naroon unless nasa stage kami or nagpa-perform kami or nasa camera na talaga. And grabe lang talaga yung pasasalamat namin sa mga tao na yung mga taon mula noon hanggang ngayon, nandiyan sila and all out support para sa amin. Hindi na ang TV. Then, wala
ako sa TV kasi hindi nanonood ng TV ko kasi nga yung TV niya rin kasi support. So, hindi talaga siya ginagana akong manood. Hindi kasi ako addict ako sa TV eh. Hindi ka nga mag-Netflix. Ako kahit minsan 1 week di ko napapos yung TV doon. Kasi talagang maganda naman. Hindi naman sa maganda TV mo, pero okay ba lang? yung pinapanood ka, alam mo yun, ito wala eh. Hindi na alam yung use ng TV kung bakit may TV. Pag bored ka, manood yun ng TV, di ba? Very entertaining. So yung panoorin na yung hindi niya tinatapos yung Stranger Things na lahat na naman tao na panood yun. Kasi nga wala akong Ito kasama. naman yung panoorin na, tapos hindi niya patapos yung Stranger Things. Kasi nga wala akong kasama kaya hindi ko natapos yung swimming. Di ba nakakatakot kasi? Oo. Everything ako eh. Natatakot ba? Natatakot nga. Ako na, fear ka rin. Ako, Ako rin. fear ka. Ako. Kasi, Ako rin. Ikaw rin na nag-adjust ka. nag-a-adjust ako kay Pag may Katie pop-up. lagi. Ikaw rin. No. Hindi ka nag-adjust sa akin. No, ako yung nag-a-adjust sa'yo siya, kaya siya. Ako yung nag-a-adjust sa kanya, diba? Tama ako kaya siya. Hindi. Ay, Ako basta ako. dapat. Ako dapat. Nag-a-adjust ako para sa kanya. Siya. Sabay. Hindi, nahihiro mo. Next Sabay question. tayo. 1, 2, 3, go. Again, 1, 2, 3. Wala rin ako. Okay. Ikaw, Kat. Chill tayo sa bahay mo. Tama yun sa kanya. Tulog ka. Ako, ang dami ko nang napuntahan. Pero siya, agis na siya na. Sarap din naman. Hulat ka sa pagkain. Ako confident. Hindi ka ako. Ako. CJ. Balik na ako ngayon. Ngayon na. Sinigaw na ba ako yun? Wala sinigaw sa Kaya sobrang sa pa rin yung mga Katniss, hindi magiging magandang movie yung ilalast mo na. Dahil sobrang daming Katniss. Paano mo paghihiwalayin yung Katniss mismo? Di ba? So medyo malabong galaw yan. So huwag sila mag-alala. Mag-alala kayo kung wala, kung ano na talaga yung Katniss, doon tayo magkakahiwalay. Pero kung tuloy-tuloy na ayaw nilang tumigil, hindi naman talaga titigil yung Katniss. Pero magkakaroon din siguro ng mga isa, dalawa na hiwalay. Pero hindi sabihin na may iba na siyang call-out team. Yung concert ko, pinagpahinga ko muna. Kasi baka sawa na sila sa magkagagawa ng concert eh. Pero itong sa next year magkakaroon na ulit. So abangan nila yan, syempre. Baka magka-teleserye. Wala pang final po eh. Pero definitely meron na ulit yan next year. I-finalize pa lang. Kasama sa teleserye? Yeah. Pero sabi ko nga sa mga fans namin ni Catherine, sa mga Katniss, tayo mismo kaya natin pigilan eh. So pag nireport nyo yan ng maraming beses, mawawala sila. And kaya-kayang gawin ng mga fans yan. Kahit tayo mismo kaya natin pigilan yan. And yung piracy, di yata kasi nila naiintindihan eh kung bakit natin pinapatigil yung piracy. Hindi lang po dahil kumikita kami kaya ayaw namin. Kaya ayaw namin ng piracy dahil hindi na naman kami nabubuhay dito. May crew, may staff, lahat ng mga taga-post. Hanap buhay nila to eh. Pag kinuha niya yung piracy, lahat yan para kayo nananapak ng mga tao. Sinisira niya yung buhay nila dahil ito yung business nila. Diba? Hindi na naman sa artista, hindi lang naman artista ang sumisweldo dito eh. Lalo yung mga behind the scenes, yan yung mga talagang nagtatrabaho ng, Diyos ko, nagra-racket yan ng ilang movie sa isang araw para lang kumita, tapos pipiratahin mo. Paano sila paano kung namatay na lang yung
buhay ng Mga pelikula. kapamilya, showing na po ang Barcelona Love Ito, directed by Olivier Namasan, so sana po panoorin niyo. Yeah, showing nga Barcelona Love Ito, September 14 at mga kapamilya, subaybayan niyo po at sa buong Pilipinas, sana po panoorin niyo. Playing all the videos about us, please visit our official Facebook page, website, starmagicfilms.abs-cbn.com.